أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So purihin at takilain nating muli ang tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay ng lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Kanya. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa Kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging sa Kanyang mga pamilya, sa Kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga taong sumusunod sa tamang landas sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. So mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah po ay ipagpatuloy po natin ang nasimulan nating talakayan at the same time ay pagpapaliwanag. Okay po? So ang hangarin po natin dito sa usaping ito ay ang bigyang linaw lamang ang ilan sa mga issue na kung saan nabibigyan ng maling pakahulugan, lalong-lalo na ng mga kababayan nating mga hindi mananampalataya, na kung saan sila po ay naniniwala sa tinatawag na aklat ng Biblia. Okay? So, dahil ilan sa mga issue na ito yung mga naging dahilan kung bakit sila ay naniniwala, kung bakit sila ay nananatiling nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Okay? So, alhamdulillah ay natalakay na nga po natin ang paksang si Jesus ba ay Diyos nang dahil sa kanyang mga himala. Okay? O di naman kaya ay natalakay natin ang katawagang anak ng Diyos. Okay? So, sa usaping iyon ay malinaw base mismo sa ating mga nabasa, okay, mula din mismo sa loob ng Biblia ay nagpapatunay na si Jesus ay hindi lamang siya ang tinatawag na anak ng Diyos. Ulitin natin, bagkus siya ay tinawag na anak ng Diyos dahil siya isa sa mga matutuwid na tao, na kung kaya sinumang matuwid na tao at mabuting tao ay matatawag na anak ng Diyos. At si Ephraim, okay, at si Israel ay tinawag ding anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang sa kanyang kapanahunan na tinawag siyang anak ng Diyos. Bagkus ang ilan sa lahat ng mga propeta o sinumang mga propeta at ibang mga tao, matutuwid na tao na binanggit natin sa mga naging talakayan natin nung nakaraan, ay tinawag din silang anak ng Diyos. At pagdating naman sa himala, okay, sa himala, kasi ang sabi nila ay si Jesus daw ay Diyos nang dahil sa kanyang mga himala. Okay, ngunit napatunayan natin na hindi lamang pala si Jesus ay mayroong himala. Bagkus lahat ng propeta at sugo ay may kani-kanila silang tinatawag na himala. Okay, so ngayon, ang paksa na ating pag-uusapan ay ipinanganak ng walang ama. Okay, si Jesus ba? Si Jesus ba ay Diyos or anak ng Diyos nang dahil siya ay ipinanganak ng walang ama? Okay, yun ba ay magiging sapat na batayan o basehan, okay, upang sambahin siya bilang Diyos o bilang anak ng Diyos nang dahil siya ay walang ama? Yes, alam natin na si Jesus ay isinilang na walang tatay, ngunit meron siyang nanay at yun ay si Maria. Yung iba, ang sinasabi nila ay ang kanyang tatay daw ay si Jose. Okay, pero hindi totoo yun. Okay? Ganun pa man, ay ang paniniwala sa Islam, si Jesus ay ipinanganak, okay, walang tatay, ngunit merong nanay. Okay, paano nangyari yon? Ang dumating si Anghel Gabriel, okay, kay Maria at sinabi kay Maria, "O Maria, katotohanan, ako ay may dalang magandang balita, katotohanan, ikaw ay magdadalang tao." Okay, sabi ng Anghel Gabriel sa kanya, "Ikaw ay magdadalang tao at yun ang kanyang magiging pangalan ay si Misayas Jesus." So ngayon ang tanong ni Maria, sabi niya, paano ako
Tatawag na magdadalang tao o papaano ako mabubuntis ni walang lalaking sumiping sa akin. Okay? So, yun. So, sinabi ng sagot sa, ang tugon sa kanya ni Anghel Gabriel, ang Allah, ang dakilang tagapaglikha, kapag naisin niya ang isang bagay, ay sasabihin lamang niyang salitang kun, mangyari, fayakun, at ito ay mangyayari. Ngunit ito ay nabigyan ng maling pakahulugan ng ilan sa mga kababayan natin, lalong-lalo sa mga kababayan natin na hindi mananampalataya, at yun ang naging dahilan kung bakit nila sinamba si Jesus. Okay? Nang dahil meron siyang nanay ngunit walang tatay. Ngayon ay magbabasa ulit tayo, okay, dito sa aklat na ating pinagkukuhanan. At uulitin ko po ulit na ang live na ito, ang layunin ng live na ito ay walang iba kundi ang bigyang linaw lamang ang ilan sa mga issue na ito. Okay? So subalit ang paglikha kay Adan ay mas kahanga-hangang bigyang buhay kaysa ang pagsilang ni Jesus. Bakit? Hindi hindi siya itinuring na anak ng Diyos. Kasi ang pagkalikha kay Adan, alam ng karamihan, halos alam ng lahat na si Adan ay nilikha ng walang nanay at walang tatay. Okay, si Adan ay nilikha lamang mula sa alikabok, di ba? So kung tutuusin talaga, kung yun ang pagbabasehan natin, ay mas karapat-dapat pang sambahin si Adan kaysa kay Jesus. Kasi si Jesus nilikha ng may nanay pero walang tatay. Ngunit si Adan nilikha ng walang nanay at walang tatay. Okay? Gayong si Jesus ay may ina, ngunit si Adan ay wala ni ama o ina. Walang nanay, walang tatay. At tinawag din siyang anak ng Diyos. Biruin mo yon. Tinawag mismo pala si Adan. Okay, sa panahon pa lang ni Adan, siya ang pinakaunang tao na nilikha. Okay? Si Jesus second to the last na. Ibig sabihin, ang katawagang anak ng Diyos ay hindi lamang pala kay Jesus, maging kay Adan. Babasahin natin, si Adan ay wala ni ama o ina at tinawag din siyang anak ng Diyos ayon sa Lucas 3:38. Sinabi dito, anak ni Seth, anak ni Adan, anak ng Diyos. O biruin mo 'yon. Sa katunayan ng nilikha ng Diyos si Adan, siya ay hindi nagmula sa sinapupunan ng isang ina. Okay? Hindi nananatili rito sa sinapupunan ng ina ng kahit na ilang sandali at pagkatapos ay lumabas na isang batang sanggol at unti-unting lumaki na tulad ng isang bata hanggang sa ito ay maging isang ganap na lalaki na tulad ng pangyayari sa pagsilang ni Jesus at ng lahat ng tao. Okay? So halos lahat tayo ay dumaan sa tinatawag na sinapupunan ng ina. Ngunit si Adan ay hindi siya dumaan sa ganong pangyayari. Na tulad ng pangyayari sa pagsilang ni Jesus at ng lahat ng tao, kung saan dumaan sa tawag na sinapupunan. Si Adan ay nilikha ng Diyos. Okay? Nilikha siya ng Diyos na kaagad na isang ganap na lalaki at hindi dumaan sa ganitong yugto-yugtong paglaki, yung bang unti-unti ang kanyang paglaki. Okay po, malinaw? So hindi kagaya ng pagkasilang kay Jesus na talagang dumaan siya sa tawag na stage by stage sa sinapupunan ni Maria. Okay? Kung meron mang nilalang na dapat pag-ukulan ng tanging karapatan sa pagiging divinidad, dapat ay si Adan. Okay, bakit? Mas karapat dapat si Adan kaysa kay Jesus. Bakit kamo? Kasi si Adan nilikha ng walang nanay, walang tatay. Ngunit si Jesus nilikha ng walang tatay, ngunit merong nanay. Dahil siya ay tuwirang gawa ng Diyos at inihinga ng Diyos ang kanyang espiritu sa kanya. Ang lahat ng nilikha
kabilang si Jesus ay naging nilalang mula sa kinatawan na tagapamagitan. Ang Diyos mismo ang tumukoy kay Adan bilang kaniyang kinatawan sa mundo. Matatagpuan sa tatawag na tafsir ang pagkakasalin ng kahulugan ng Quran sa chapter 3 ng Quran. Ito ay tatawag na Surah Al-Imran verse 59. Ayon sa pagkakasalin nito sa wikang Tagalog, sinabi ng Allah, katiyakan ang paglikha ng Allah kay Isa o kay Jesus alayhi salam na walang ama ay katulad ng paglikha ng Allah kay Adam alayhi salam, kay Adan, nang walang ama't ina. Dahil siya inilikha niya mula sa alabok, pagkatapos sinabi sa kanya na maging tao at ito ay naging o nangyari. Ito yung kun fayakun. Na kung kaya ang pag-angkin na siya ay ilah, ang pag-angkin na siya ay Diyos na dapat sambahin o sinasamba dahil siya inilikha ng walang ama ay mali at kasinungalingan na pag-aangkin dahil si Adan alayhi salam ay walang ama at walang ina. Subalit ang lahat ay nagkasundo. Okay, nagkasundong lahat na siya ay alipin lamang. Alipin lamang din na katulad ng ibang mga alipin ng Allah. La ilaha illallah. Ang lahat ay nagkasundo na si Adan na isinilang mula sa alabok, walang nanay, walang tatay, ngunit nagkaisang lahat na siya ay alipin lamang, hindi sinamba bilang isang Diyos. Ang tanong, bakit si Jesus na may nanay, walang tatay, ay sinamba ng mga tao na kung tutuusin, ay mas karapat dapat sambahin si Adan, gaya ng sinabi dito. Okay? At ating mababasa sa Biblia na ang pagkakalalang kay Adan, pagkakalikha kay Adan, ay walang kinatawan na parehong ama at ina. Bukod sa kanya, wala na ba sa kasaysayan ng tao ang isinilang ng walang alinmang ama ni ina? Wala na, si Adan lamang. Walang tao na isinisilang sa daigdig na ito ng walang ama maliban kay Jesus. Okay? So dito ay kasi nga sa kalagayan ni Jesus, siya ay nilikha ng may nanay ngunit walang tatay. Okay, sa panahon natin ngayon ay walang ganiyang pagkakalikha. Okay? Meron man yung sinasabi nila yung mga joke ng iba ay sabi na meron yung mga may nanay walang tatay. Sino yun? Yung mga tinakasan ng lalaki. Yung binuntis yung babae tapos tinakasan yung babae. Kaya lumabas yung bata, yun tuloy walang tatay. Pero joke naman yun, iba naman yun. Yung kay Jesus kasi talagang nilikha siya, okay, nilikha siya sa sinapupunan mismo. Nagdalang tao si Maria, okay, na walang lalaking sumiping sa kanya. Kasi yung joke natin na binanggit natin ay may sumiping pa rin na lalaki, ngunit tinakbuhan lang siya ng lalaki. Kaya wala siyang asawa. Yung bata, may nanay pero walang tatay. May tatay, tumakbo nga lang. Okay? Si Jesus na isinilang ng walang ama o ang isang isinilang na wala ang pareho, walang pag-aalinlangan at katiyakan na iaangat ang sinumang isinilang na wala ang parehong magulang. Ang katibayan ay makikita mula sa sinasang-ayunang kasulatan, hindi mula sa anumang alamat o mga katangi-isip lamang, hindi gawa-gawa lamang, upang mapadali ang paksa, masuyong isang guni sa inyong sariling kasulatan, ang banal na Biblia. Okay, pagpatuloy natin. Basahin sa sulat ni San Pablo. Okay, tapusin natin to. Basahin sa sulat ni San Pablo sa taga-Hebreo. Sinabi dito, sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya. Na siya namang binahagian ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat na kung sasaysayin, una-una
siya ay hari ng Salem, na sa makatuwid ay hari ng kapayapaan, na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw, ni katapusan ng buhay man, datapwat maging katulad ng anak ng Diyos ay manatiling saserdote magpakailanman. At wala ring makatanggi nito na si Jesus mismo ay tumangging matatawag na anak ng Diyos. Paano? Sa Lucas 4:41 sinabi, at nagsilabas sa marami ang mga demonyo na nagsisigaw na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos, at sinasaway sila na di niya sila tinutulang mga salita sapagkat naalaman nilang siya ang Kristo. Okay, so ibig sabihin, talagang mahalaga na bigyan din ng pansin na si Jesus ay hindi kailanman nag-angkin ng divinidad. Kahit nasa kasalukuyang teksto o mga salita ng Biblia, ang pananalita na anak ng Diyos ay hindi masasabing nagmula kay Jesus mismo. Okay, gaya ng nabanggit natin sa mga nakaraang talakayan, si Ephraim ay panganay na anak ng Diyos. Si Israel ay panganay na anak ng Diyos. Ngayon, sino talagang totoong anak ng Diyos? Di ba? Kung kaya, ang katawagang anak ng Diyos ay hindi masasabing nagmula mismo kay Jesus. Okay? Dahil maging ang mga yaon ay masyadong natatakdaan, gayunpaman, kahit na ang titulong anak ng Diyos ay ginamit ni Jesus sa kanyang sarili, nararapat na isaisip ang mga sumusunod na dahilan. Ano yung mga dahilan na ito? Ang dahilan na ito ay tulad ng sinabi ng pantas na pang-Biblia sa Semitic na kinaugalian. Kailan may hindi maaari na pahintulutan ang literal sa daigdig na Hellenistic na tagasunod ni Jesus. Ang Hellenistic, ito ay may kaugnayan sa kasaysayan ng Griego, kultura at sining. Wikang Griego ang panalita ang hinaharap at ang paraan ng pamumuhay, subalit hindi Griego ang angkang pinagmulan. Okay? Letter B, ang New Testament Greek na mga salita na ginagamit sa terminong anak ay may pias o paida, nang ibig sabihin ay alagad o anak. Sa pagkakaunawa o kahulugan na alagad, isinalin na anak na kung ang nababanggit ay si Jesus, at alagad kung ang mga iba sa mga ilang pagsasalin ng Biblia, ang titulong anak ng tao na siyang sariling katawagan ni Jesus, at kung ito ay nataon lamang ng 81 na ulit sa mga ebanghelyo. Okay? Kasi kung hindi ako nagkamali, parang merong verse sa Biblia na ang nagtatanong ang mga Hudyo kay Jesus na kung ikaw ay talagang propeta ng Diyos, magbigay ka ng tanda. Okay? Ano yung tanda na sinabi niya? Kung ano ang nangyari kay Jonah sa loob ng tiyan ng balyena sa 3 araw, 3 gabi, ay ganun din ang mangyayari sa anak ng lupa. Okay, anak ng tao. Sino yun? Si Jesus ang tinutukoy. Okay? Ang pangunahing paliwanag na ibinigay sa titulong ito ay ginamit ito upang bigyang liwanag ang pagiging tao ni Jesus, hindi pagiging Diyos ni Jesus. Ngayon, ang tanong na iminumungkahi lamang ay kung ang magkapanahon na ang Kristiyano ay bakit hindi bigyan ng diin ang bahaging ito ni Jesus. At ang tinutukoy na anak ng tao, ayon sa Job 25:4-6, paano ngang makapagiging ganap ang tao sa Diyos? O paanong magiging malinis siya sa ipinanganak ng isang babae? Narito, pati ang buwan ay walang liwanag at ang mga bituin ay hindi dalisay sa kaniyang paningin, gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod at ang anak ng tao na isang uod. Maliwanag na ipinapakita ng Diyos dito sa lahat kung uunawain lamang maigi ng tao at bibigyan ng pansin
ang kaniyang kapangyarihan at kadakilaan ay hindi maaaring pantayan ng sinuman. Paanong magiging ganap ang tao sa Diyos? Ang ipinanganak ng isang babae, pati ang buwan ay walang liwanag sa kanya, at ang mga bituin ay hindi dalisay sa kanyang paningin, at sinabi niya, gaano pa nga kalit ang tao na isang uod, at ang anak ng tao na isang uod. At ano ang sinabi ni Jesus sa Juan 8:40? Sinabi ni Jesus, datapwat, ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan. O dito naman, napakalinaw naman na tao. Sabi niya, bakit kayo nagsusumikap na ako'y patayin? Okay, na taong sa inyo nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Okay, di ba? Malinaw dito. Siya ay tao, hindi sa Diyos. So ngayon, bakit mo siya sasambahin na bilang Diyos? At ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ipinagtapat ni Jesus dito na siya ay isang tao. Ipinagtapat ni Jesus dito na siya ay isang tao, at ang katotohanan na kanyang sinabi ay narinig niya sa Diyos. Isang napakalaking katibayan na nagmula mismo sa bibig ni Jesus. Sino ba talaga ang inyong sinusunod sa kasulatan sa Biblia? Si Jesus ba o si Pablo? Okay? Kasi ang Bible ngayon, okay, ang Bible ngayon ay ito na ay gawa na ni Pablo, hindi na mismo ang katuruan ni Jesus. Kasi ang katuruan ni Jesus, ang totoong katuruan ni Jesus ay never siyang nagsabi na siya ay Diyos, ngunit inamin niya na siya ay tao, siya ay alipin, siya ay propeta, siya ay sugo, siya ay tao. Okay? Kung si Jesus dapat ay paniwalaan ninyo siya, at kung may nagsalita sa inyong kasulatan na salungat sa sinabi ni Jesus, hindi dapat paniwalaan dahil kayo ay tagasunod ni Jesus, hindi ng sino paman. Okay? Kasi kapag totoo naman talaga, kasi kapag tayo ay totoong follower ni Jesus Christ, ay dapat sundin natin ang kanyang utos. Ano 'yon? Ano 'yung pakinggan mo o Israel? Sambahin natin ang ating Diyos. Okay, sambahin natin ang ating nag-iisang Diyos. O, biruin mo 'yun, nakikiatin pa siya. Hindi niya sinabi, pakinggan mo Israel, sambahin niyo ako dahil ako ang Diyos ninyo. Wala siyang sinabing ganyan. Okay, na kung kaya kahit ako mismo nung ako ay isang Kristiyano pa, ay talagang nagtataka ako kung bakit siya naging Diyos. Okay? Kung bakit siya tinawag na anak ng Diyos. Okay? At ilang mga issue pa. So, napakalinaw mga kapatid at mga kababayan na si Jesus ay tao, anak ni Maria, tao na katulad natin, okay? Dakilang propeta at sugo at hindi Diyos. Okay, nawa ang video na ito ay maging sanhi at sanhiin ng Allah upang mabuksan ang puso't isipan ng bawat isa, lalong-lalo ang hindi pa mananampalataya, at pag-isipan ang katotohanan. You shall know the truth, and the truth shall set you free. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Huwag kalimutang i-share. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.